Hi guys, my name is Fernanda de la Chica, or you can call me Ian. From now, I'll give you some maldita tips. Hindi para baguhin ka, kung hindi para tulungan ka sa mga taong lagi ka inaate. So, maldita tips number 1. Look. Ang pagiging maldita, hindi basehan sa pagiging maganda o pangit. Hindi rin basehan sa kutis mo kung maputi ka o maitim. Basta, siguraduhin mo lang na alam mong mas maganda ka kaysa kanya. Or, kailangan mong paniwalaan sa sarili mo na mas maganda ka kaysa sa kanya. 2. Patience. Kapag masyado ka na naapektuhan sa mga sinasabi ng kaaway mo, kailangan maging mahinahon. Para hindi niya mahalata na inis ka na sa mga sinasabi niya tungkol sa'yo or panlalait niya tungkol sa'yo. Just inhale, exhale, hanggang sa maging mahinahon ka. 3. Don't be affected. Parang ganun lang yung sa number 2. Pag nalam mong nasasaktan ka na, wag mo ipahalata na naaapi ka na sa mga pinagsasabi niya. Kasi, kapag na sakaling mangyari yun, talo ka na sa laban niyo. Talo ka na sa pagiging maldita mo. 4. Observe. Habang busy siya laitin ka, observe mo yung mukha niya, kung may tumatalsik ba na lawa habang nagsasalita siya, kung lumalaki ba ilong niya, kung puputok na ba yung nerves niya ganito, kung namumula ba siya, tapos kung may pimples ba siya sa mukha, ganon. Pero, huwag kang masyadong overact. Pero mas maganda kung habang nag-observe ka, hirap explain. Buuin mo na yung words na kailangan mo sabihin. Pero dapat, hayaan mo muna siyang matapos. Then, pagkatapos na siya, sabihin mo, tapos ka na, ako naman din ko rebels. Lait na mga dre. 5. Poise. Ang poise, iyan dapat na hindi nawawala sa'yo. Kaya kailangan hindi ka mapapa-epekto and be patient dahil sa poise. Hindi pwedeng sa una lang may poise sa pagdating wala dahil nainis ka, sigaw mo na siya. Remember, poise is a must. Pag wala ka nito, imbis na tawagin kang maldita, tawagin kang palengkera. Unang-una sa lahat yun. Panglima. Huwag mo siyang sisigawan. Maging mahinahon ka. Una, mahinahon. Then, hanggang dulo, mahinahon ka pa rin para siya maasar sa'yo. Then, 6, expression. Sa pagiging maldita, hindi mawala ang expression. Kunyari, pagtaas ng kilay mo, para palaman nilang maldita ka, taas kilay, or di kaya, smirk, tingin na yan. Hindi ko alam kung paano yung smirk eh. Yan. 7, confidence. Yung confidence sa isang poise din. Kung wala kang confidence, paano mo siya malilait, diba? Kung nahiya ka, ilaitin siya sa harap ng maraming tao, ikaw ang talo. Kumbaga, ikaw ang nagmumukhang kawawa dahil alam mo wala kang confidence sa sarili mo. Kaya dapat may ganun ka confidence. 8. Believe in yourself. Sa confidence, doon na papasok ang pagtitiwala sa sarili. Ang problema niya pagiging maldita ay sa itsura. Doon na problem. Katulad nga ng sabi ko kanina, hindi yung basehan sa mukha o sa balat ng tao. Paano ka malain ng tao kung mismo sarili mo wala kang tiwala, diba? Na hindi ka naniwalang kaya mo. Itong tandaan nyo, hindi man maganda mukha mo o kutis ng balat mo, may sarili kang kakayahan. Katulad nung to, kaya mo ipaglaban ang sarili mo laban sa ibang tao. We are beautiful in our own flows and in our own way. Maaaring hindi nakikita ng iba, pakiba nila, diba? They don't know who you are. Ikaw lang ang may kakilala sa sarili mo. 8. Honesty. Wag mo sasabihin ng mga hindi mo nakikita sa kanya. Sabihin mo sa kanya, totoong mo nakikita na pangit siya, na mukha siyang coloring book dahil punong-puno ng makeup yung mukha niya, ganun. Pure honesty will do. Yun ang mga ugali ng maldita. Honesty. Hindi kami sinungaling. Sinungaling sa sinungaling kung ano nakikita mo, hindi ganun. Plus 10,
Kas, iyan ang pagmumura. Huwag na huwag. Kung pwede, huwag na huwag ka mamumura dahil bawal yan. Hindi naman sa bawal, pero syempre pampalangkera lang yun. Pang mga chibitay, gano'n. Pero kung gusto mo, hindi na magpigil yan. Syempre dapat yung English naman, diba? Example. Bitch, please, pataray ka pa lang, pasampal na ako. Gano'n. 11. Don't be such a war freak. Siguro naman alam niyo na kung war freak, diba? Ang pagiging war freak ay iba sa maldita. Maldita, hindi gumagawa ng away. Samantalang war freak, kung saan-saan na lang away doon, away dito, kung saan-saan na lang. Yan. Basta wag kayong maging war freak dahil ang war freak iba sa maldita. Maldita, siya lang yung feeling na barado ka sa lahat. Ikaw yung taray-taray, ganon. Yung war freak, parang pinapakita niya na matapang siya, ganon. Kaya, kung war freak ka, hindi mo deserve na tawagin maldita. Tawag dapat sa'yo war freak. 12. Don't be plastic. Siguro kapatid yan ng honesty, yan. Kasi ang pagiging plastic, sinasabi mo na, ang pagiging, malayo sa ugali ng mga malita ang pagiging plastic. Kung ayaw mo sa kanya, din ayaw mo sa kanya. Hindi naman na ipapakita mo mabait ka sa kanya kahit ang totoo naman na ayaw mo sa kanya. Kung ayaw mo sa kanya, din ipakita mo na ayaw mo sa kanya, diba? Then, 13, language. Lastly, 13, language. Kung alam mong makikipag-away ka, tapos bubulol-bulol ka, ay nako, iwasan mo yan. At saka kung mag-i-English ka, please, ayusin mo. Huwag yung wrong grammar. Kasi lalo magpapahiya ka, lalo yung bulol-bulol ka. Parang ako lang, diba? Pero di ba halata? Yun. Basta iwasan mo pagiging bulol mo. Tsaka, kung mag-i-English ka, dapat siguraduhin mo tama para naman hindi ka mapahiya sa maraming tao. Hindi kaya sa kaway mo. Kasi pag nalaman nilang nagpipinipilit mo lang na huwag magbulol or di kaya mag-English, talo ka na. Boom. So, ayun. Yun. So, those are the 13 tips na nabigay ko sa inyo. Sana naman na makatulong. Tsaka kung lahat na sinabi ko sa taas ay masunod niya, sigurado okay lang pag mapalitan niya. So, ayun. Bye-bye! I hope you like and subscribe my video. Bye!